Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. On the contrary, sabi, they have divine power to demolish strongholds. Mayroon tayong kapangyarihan na galing sa langit upang wasakin natin ang mga kuta, upang wasakin natin ang mga tanggulan o mga strongholds na gawa ng kaaway. Ano ba itong strongholds na ito na tinutukoy dito? We demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So ano po bang ibig sabihin ng strongholds dito? Ang strongholds po, ang sabi natin pinag-aaralan, ay galing sa salitang Griego na ochoroma. Anong ibig sabihin? Fortress, no, matibay na tanggulan, o kaya ay isipin na lang natin yung pader na makapal, ganun, fortress. Ano itong strongholds na ito? Ang sabi ng King James Version, ito ay mga imahinasyon ng tao. So ano ba ang ating mga iniisip na syempre ito ay masamang pag-iisip o yung mga pretensions natin, yung pagbabalat kayo o yung mga kasinungalingan na ginagawa natin, ito din ay ginagamit na strongholds ng kaaway, pati na yung mga lofty opinions natin, mga kayabangan, mga sabi nila ay mahangin naman yung taong ito, o kasama doon na exaggerations, yung mga instead na sabi lang natin maganda, napakaganda, o pag tayo pumunta sa restaurant, hindi man tayo nasarapan, sasabihin natin napakasarap ng ating kinain. Yan ang mga lofty opinions. At higit sa lahat, yung mga warped philosophies, yung mga nakalagay sa isipan natin na mga dati natin natutunan na hindi natin mapaniwala, no, matanggap na mali pala yung mga natutunan natin mula tayo sa pagkabata, yung mga napapanood natin sa telebisyon, yung mga ating mga naririnig sa ating mga teachers, yung mga nababasa natin sa iba't ibang mga literatures, o maging yung sa mga pinapractice natin katulad ng mga nababasa natin sa horoscope, yung mga napapanood natin sa Harry Potter, o yung iba't ibang mga magic na iyan. Iyan iyan ay ilan sa mga examples ng mga warped philosophies na bumubuo at lumalagay sa isipan natin na nagiging kuta ng kaaway. In simple words, a stronghold is an argument or high thing that exalts against the knowledge of God. Ito ay mga argumento o mga laman ng isipan natin na nagmamalaki na sinasabi nilang ako ang tama, ang mali ay ang salita ng Diyos. So they go against the word of God. Iyan ang mga tinatawag nating mga strongholds. Ang mga example natin dyan ay of course mga kasalanan, no? Yung mga kasalanan na hindi natin maiwanan, kaya nga kahit na sinabi ng banal na kasulatan na tayo ay mga pinatawad na ng Panginoon, tayo ay mga perpekto. Hindi natin matanggap na tayo mga perpekto dahil patuloy tayo nagkakasala. Kaya nga niliwanag ko sa isang fake controversy sa video ng Paraclet TV ay tayo ay perpekto hindi sa ating ginawa. Tayo ay perpekto hindi dahil sa ating mga sinasabi. Tayo ay perpekto hindi dahil sa kung sino tayo. Naging perpekto tayo dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang nagpaperpekto sa atin ay walang iba kundi yung ating tagapagligtas. Kaya nga, dati tayo makasalanan. Ano bang ibig sabihin ng makasalanan? Ang makasalanan, wala lang sa kanya, unconsciously, namumuhay siya sa kasalanan. Pero yung isang pinatawad ng Panginoon, kapag siya ay nagkasala, nagkamali dahil sa kanyang kakulangan ng kaalaman, ay hindi siya namumuhay doon sa kasalanan yun, agad naghingi siya ng kapatawaran upang ang kanyang pagiging perpekto ay hindi mabahidan ng kasamaan o mantsa. No? Kaya nga, itong things na ito, example ng mga strongholds, ano pa yung mga wickedness of the world, mga kasamaan na nasa sanlibutan na ginagamit ng kaaway. Halimbawa ay yung mga graft and corruption sa gobyerno, yung pandadaya ng ilang mga kumpanya sa tax, yung mga bisyo na nasa mundo, yung mga kasiyahan ng akala natin na magbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan sa ating mga buhay, mga wickedness, mga panluloko ay sa Timoteo, ang sabi yan yung tinatawag na the pride of life, yung baka the lust of the eyes at yung mga lust of the flesh. Idolatry of the world, na yung mga idolatry natin, yung mga pagsamba-samba sa Diyos-Diyosan, yung mga bagay na inilalagay natin sa pagitan ng relasyon natin sa Diyos, mga idolatry yan, yung mga magics, mga mystics, no?
yung mga tinatawag natin mga kulto, those are called idolatry. At ang nakakatakot dito o ang nakakalungkot ay mayroong mga bansa na gumagawa ng batas upang protektahan ang idolatry of the world. Halimbawa yung Satanism, dahil sa freedom of religion sa ibang bansa, pinapayagan nila. Ano pa yung mga idolatry example niyan? Yung mga fornication, mga divorce, o yung mga batas ng Diyos, tinutwist na mga tagagawa ng batas at ginagawa nila itong batas na higit sa batas ng Diyos. At yung mga kapangyarihan ng mga priesthood, o hindi lang priesthood, kundi kapangyarihan ng ilang mga tagapanguna sa iba't ibang pananampalataya na mas binibigyan nila ng pagpapahalaga kaysa sa tunay na salita ng Diyos. Yan ang mga examples sa strongholds. At gayon din yung mga opinions, yung mga katalinuhan ng tao, yung kanilang pangatwiran na base sa mga false philosophies at sa ang mga premises na ito ay nagdi-deny doon sa mga pangako ng Diyos. Dito si Josue ay nagpakita ng Jericho na literal na sumisimbolo sa hadlang ng mga Hudyo upang maranasan nila ang buhay sa Kanaan. Gayon din tayo ay may mga stronghold sa ating mga buhay na mga halimbawa ay katulad nito kaya hindi natin maranasan ang buhay at ang kasaganaan nito na ipinangako ng Panginoong Jesucristo. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.